Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan, Baitang 4 at ang ating bibigyan ng diin ay patungkol sa mga direksyon sa mapa. Natalakay natin noon ang kahulugan at mga katangian ng mapa at globo. Ngunit ngayon ay pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga direksyon sa mapa. Halika't simulan natin. Ang direksyon ay tumutukoy sa mga linya o kurso na kinalalagyan ng isang lugar. Mahalaga ang mga direksyong ito sapagkat ito ang magsisilbi bilang gabay upang matunton at mapuntahan ang tinutungo ng isang tao. Karaniwan, ang direksyon ay makikita sa mapa o sa isang lokasyon. May dalawang uri ng direksyon. Ang unang direksyon o ang unang uri ng direksyon ay tinatawag nating pangunahing direksyon o tinatawag din bilang cardinal directions sa English. At ito'y binubuo ng apat na pangunahing direksyon na kung saan ay mahalaga at karaniwang makikita sa compass rose ng isang mapa. Ang pangunahing direksyon ay binubuo ng hilaga, north, o makikita sa itaas. Ikalawa naman ay ang timog or south o makikita sa ibaba. Nariyan din ang silangan o kilala rin bilang east sa English na makikita sa kanan. At nariyan ang kanluran na kilala bilang west sa English na kung sana ay makikita naman sa kaliwa. Tandaan, ang pangunahing direksyon ay ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Sa pag-aaral ng direksyon at pag-aaral ng mapa, ito'y tinatawag bilang kartografiya. Ang kartografiya ay pag-aaral kung paano binubuo, kung paano sinusuri ang mga datos na may kaugnayan sa mapa. Karaniwan, tinatawag bilang kartograpo ang isang taong nag-aaral, nagsusuri, at bumubuo ng isang mapa. Sa katunayan, si Gerardus Mercator ang kilala bilang ama ng kartografiya dahil sa kanyang malaking ambag sa pag-aaral ng mapa. Kilala siya sa kanyang Mercator na kung saan ay ginagamit sa paggawa o pagbuo ng mapa. Kilala rin si Mercator sa kanyang paggamit ng salitang atlas at ang atlas ay kalipunan ng mga mapa sa ating mundo. Ngunit, paano nga ba natin natutukoy ang direksyon? Sa katunayan, meron tayong mga ginagamit na kagamitan upang matukoy o makatulong sa atin upang makatukoy ng direksyon. May dalawang halimbawa. Ang una ay tinatawag na rin compass rose. Ang compass rose ay pinapakita ang north, east, west, and south. Kung kaya't makikita natin mahalaga ang news o ang mga balita dahil ito ay mga kaganapan sa north, east, west, and south. Ang compass rose ay bilog na eskala. So ito ay scale na ipinapakita o makikita sa mapa para ipakita ang pangunahing direksyon. Ang north, east, west, and south. Nariyan din ang compass. Ang compass naman ay ginagamit upang matukoy ang direksyon na kung saan gumagamit ng magnetized needle. Sa mga mananakop o mga pumunta sa iba't ibang mga teritoryo noong panahon ng panggagalugad at kolonyalismo, mahalagang bagay para sa kanila ang kompas sapagkat ito'y naging kagamitan upang matukoy, upang makapunta sa mga teritoryo na kanilang sasakupin. Sa kabila nito, ang ikalawang uri naman ng direksyon ay tinatawag bilang pangalawang direksyon or kilala rin bilang intercardinal directions, na kung saan ang mga direksyong ito ay makikita sa pagitan ng pangunahing direksyon. Nariyan ang dalawa. Tandaan natin kapag tayo gumagamit ng intercardinal directions, ang pinakapunto o una nating gagamitin ay ang dalawang pinakapangunahing binabanggit ay ang pangunahing direksyon na hilaga o timog. So hindi maaring kanlurang timog, hindi maaring silangang hilaga. Kailangan na ito ay hilaga ang una o timog lamang ang una. Nariyan ang timog kanluran na kung saan ay makikita sa pagitan ng timog at kanluran. Nariyan din ang timog silangan sa pagitan ng timog at silangan.
Nariyan din ang hilagang silangan sa pagitan ng hilaga at silangan at nariyan din ang hilagang kanluran sa pagitan ng hilaga at kanluran. Tandaan natin, pinag-usapan natin ang dalawang direksyon. Nariyan ang tinatawag nating cardinal directions at ang intercardinal directions. At bilang pagpapaunlad at pagpapalago ng ating kaalaman, narito ang ating sanggunian. Maaari ninyong gamitin upang higit na malaman ang ating naging talakayan sa araw na ito. Paalam at maraming salamat!